Kasunod ng pagtama ng malakas na lindol noong nakaraang linggo, naglitawan ang mga sinkholes sa ilang bayan ng Cebu. Kung ano at dahilan at kung ano ang mga karaniwan senyales nito, alamin sa ulat ni Gab Villegas. Kamakailan nang lumitaw ang tinatayang higit 30 sinkholes sa bayan ng San Remigio sa Cebu matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa hepe ng Land Geological Survey Division ng Mines and Geosciences Bureau na si Dr. Carlo Quiaño, may kaugnayan ang lindol sa paglitaw ng sinkhole sa lugar. Ipinaliwanag ni Dr. Quiaño kung paano nagkakaroon ng sinkhole. Ito po ay basically butas na nabubuo dahil sa paglubog ng surface ho, okay? So lumulubog ito dahil yung sa ilalim ay unti-unti po itong natutunaw ng tubig ulan. Ang tubig ulan po ay sinasabi natin as slightly acidic. Ang limestone ho na bato na karaniwang nag-ohos itong mga sinkhole ay siya ay very prone ho sa mga pagtunaw ho dahil sa pag-react niya sa tubig ulan. So pag lumalaki po ang underground space o tinatawag nating mga kuweba at hindi na kinaya ng lupa sa ibabaw ang bigat, okay? Dahil sa siyempre pag naglalagay tayo mga load o kaya may mahina na talaga, manipis na po yung lupa sa ibabaw, nagaganap ang pagguho kaya nagkakaroon po tayo ng sinkhole. Sinabi pa ni Dr. Quiaño na mahalaga ring magkaroon ng mga geophysical survey para malaman kung may posibilidad na may sinkhole sa ilalim nito. Ayon pa sa eksperto, may mga senyales para malaman kung may sinkhole sa isang lugar. Kung napapansin po natin po, kung tag-ulan, tapos yung mga areas may parang panded o may mga tubig, yun yung mga sink o depression na maaari may sinkhole. Pangalawa po, pag tinitingnan natin may mga bitak-bitak, tapos nagkakaroon ng mga bitak, tapos unti-unting pansinin natin na parang bumaba yung lupa, isang yung indication na may kuweba sa ilalim at maaari po ito maging sinkhole. Yan po yung mga karaniwan na mga senyalis po. Ipinaliwanag naman ni Quiaño ang panganib na dulot naman ng liquefaction. Ang liquefaction ay karaniwang nangyayari kapag nagkakaroon nga po ng lindol, lalo na kung malakas po ito. So kung alam po natin sa ilalim may tubig, yung groundwater lalo na kung ang groundwater ay napaka-shallow po. So kapag ito ay niyanig na malakas na lindol ang isang lugar, yung mga sediments mga particles sa ilalim siyempre nagbabanggaan, in the process na-squeeze out po yung tubig sa ilalim kaya naliliquefy po yung ibabaw. Kung mayroon man napansin na sinkhole sa lugar, narito ang dapat gawin. Pansin ho kayo mga sinkhole sa area paki-report po sa Mines and Geosciences Bureau. Meron tayong opisina rin po sa regional office po sa Cebu po, sa Mandaue po. Kaya importante na magtulungan tayo o mag-collaborate para mamapa lahat po natin mga sinkholes para sa safety ng ating kababayan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.